Ako si Miguel, 14 na taong gulang at kasalukuyang nakatayo sa harap ng paborito naming gubat, kasama ang aking matalik na kaibigan na si Elena. Lumaki kami sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok kung saan puno ng hiwaga ang paligid. Ang gubat na ito ang aming palaruan kung saan kami nagtatampisaw sa imahinasyon ng mga diwata, engkanto at mga makapangyarihang nilalang na wala sa mundong ito. Ngunit ang araw na ito ay iba, mas kakaiba. Naririnig mo ba iyon, Miguel? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kalaliman ng gubat. Isang awit ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Masyadong banayad para sa iba, ngunit malinaw na malinaw para sa amin. Parang dumadaloy sa hangin na tila isang bulong. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig namin ang awit na ito. Sa tuwing naririnig namin ito, lagi naming sinusubukang hanapin kung saan ito nagmumula, ngunit palaging nauuwi kami sa wala. Oo, Elena, naririnig ko. Parang mas malapit ngayon kaysa dati. Sagot ko habang sinisikap kong hanapin ang pinagmulan ng tunog. Ramdam ko ang kakaibang kilabot na gumagapang sa aking balat. Nagsimula kaming maglakad papasok sa gubat, sinusundan ng tugtog ng awit na para bang may humihila sa amin. Sa bawat hakbang, ang mga dahon ay naglalagas sa paligid at ang sikat ng araw ay kumikislap sa pagitan ng mga sanga ng puno, nagbibigay ng isang mahiwagang aura sa aming paligid. Kung sino ka man, ipakita mo na ang sarili mo. Sigaw ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng pangunguwalta. Ngunit walang sumagot maliban sa patuloy na awit na tila nang aakit sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas malalim pa sa gubat kaysa dati. Habang lumalalim kami, napansin namin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga puno ay tila mas matataas at mas makapal. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit ang kuryosidad ang nagpatuloy sa amin sa paglalakbay na ito. Miguel, parang may kakaiba sa lugar na ito. Bulong ni Elena habang hinigpitan ng paghahawak sa aking braso. Parang hindi na ito ang gubat na kilala natin. Sa mga oras na ito, ramdam ko ang takot pero may halong pananabik. Ang awit ay tila mas malapit na, isang tunog na tila may nais iparating sa amin. At sa isang iglap, nakita namin ang isang liwanag sa dulo ng aming dinadaanan. Isang liwanag na tila dumadaloy mula sa isang mahiwagang portal. Elena, tingnan mo iyon, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng pagtataka at takot. Ano kaya iyon? Lumapit kami sa liwanag. Ang aming mga puso ay pumipintig sa kaba at kasabikan. Sa loob ng portal, nakita namin ang isang mundo na tila hindi sa mundong ito, puno ng kulay, musika at kakaibang mga nilalang. Isang lugar na tila hindi ka panipaniwala, tila isang mundo mula sa aming mga kwento ng kabataan. Ngunit bago pa man namin maabot ang portal, isang malakas na hangin ang humampas sa aming mga mukha at bigla kaming napaatras. Ang awit ay biglang nagbago. Mula sa banayad na tugtog naging isang malakas at masiglang tunog na tila may babala sa likod nito. Miguel, kailangan na nating umalis dito, sigaw ni Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ngunit bago pa man kami makatakbo palayo, isang figura ang lumitaw mula sa portal. Isang figura na hindi namin inaasahan. Isang figura na tila kilala namin ngunit hindi namin mawari kung saan. Ang figura ay lumapit sa amin, ang kanyang anyo ay nababalot ng liwanag at misteryo. Kami ay natigilan, hindi makagalaw, habang ang figura ay nagpakita ng isang ngiti na tila puno ng lihim. Ano kaya ang nais iparating ng figura na ito? Sino siya? Bakit siya nagpakita sa amin sa ganitong paraan? Sa pag-aakalang ang lahat ng ito'y bunga lamang ng aming imahinasyon, pinili naming kalimutan na lamang ang tungkol sa awit na narinig namin. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tila ba may puwersang di namin maipaliwanag ang patuloy na humihila sa amin
pabalik sa lumang bahay na iyon sa dulo ng aming bayan. Ako si Miguel at ang aking matalik na kaibigan na si Clara ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at hiwaga. Isang hapon, habang kami naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang pag-aatubili, tumakbo kami patungo sa lumang bahay na iyon para makisilong. Sa ilalim ng bubong na tila ba nagbibigay ng mas malalim na kalungkutan sa lugar, narinig na naman namin ang awit na tila ba nagmumula sa isang kaibigang hindi namin kailanman nakita. Miguel, naririnig mo ba iyon? Tanong ni Clara habang nanginginig sa lamig at kaba. Oo, Clara. Hindi ito basta-basta na lang natin pwedeng balewalain. Sagot ko habang pilit kong inuunawa ang kakaibang damdaming bumabalot sa akin. Habang nakatingin kami sa paligid, napansin namin ang lumang piano sa sulok ng silid. Ang mga tuts nito'y puno ng alikabok, ngunit kapansin-pansin ang isang kumpol ng mga bulaklak sa ibabaw nito. Mga bulaklak na tila ba sariwa pa, kahit na ang buong bahay ay tila iniwan na ng panahon. Baka dito nanggagaling ang awit, bulong ko kay Clara, sabay lapit sa piano. Palapit kami ng palapit at habang lumalapit, nagiging mas malinaw ang awit. Hindi ito isang awit na karaniwan mong maririnig sa radyo. Ito'y puno ng damdamin, kwento ng pagnanasa at ligalig. Sa kabila ng aking kaba, pinakiramdaman ko ang bawat nota. Tila ba hinahatid kami nito sa isang lugar na hindi namin alam kung saan. Miguel, parang may ibang tao rito, bulong ni Clara, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagkamangha. Sa tingin ko nga, ngunit bakit hindi natin siya makita? Sagot ko habang nagtataka sa kakaibang presensya na aming nararamdaman. Habang patuloy kaming nakikinig, biglang may bumukas na pinto sa dulong bahagi ng silid. Isang pintong hindi namin napansin kanina. Dahan-dahan kaming lumapit, ang kabay bumabalot sa aming mga puso. Sa likod ng pintong iyon, isang hagdan ang bumaba patungo sa isang madilim na basement. Tiningnan ko si Clara at ngumiti ng may kaunting kumpiyansa, kahit na ang totoo'y kinakabahan din ako. Halika, Clara. Tignan natin kung ano ang nasa ibaba, sabi ko, sabay hakbang pababa sa hagdan. Habang bumababa kami, unti-unting naglalaho ang awit, ngunit ang kakaibang presensya ay tila mas lumalakas. Sa ilalim ng hagdan, natagpuan namin ang isang silid na puno ng mga lumang gamit. Mga lumang libro, larawan, at kasangkapan na tila ba mula sa ibang panahon. Sa gitna ng silid, isang lumang phonograph ang nakatayo, at sa tabi nito, isang kahon na puno ng mga talaan. Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Clara habang tinuturo ang isang lumang talaan na may nakasulat na pangalan. Ang awit ng kaibigang di nakikita. Nang binuksan namin ang kahon, natagpuan namin ang mga talaan na tila ba isang talaarawan ng isang tao na nabuhay ng matagal na. Ang mga pahinay puno ng kwento ng pagnanasa na makahanap ng kaibigan, ng hinanakit sa pagkakawalay at ng pag-asa na isang araw ang kanyang awit ay maririnig ng mga taong may pusong handang makinig. Clara, sa tingin ko'y mayroon tayong dapat malaman tungkol sa lugar na ito, sabi ko, habang binabasa ang bawat pahina ng talaarawan. Habang nagbabasa kami, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang batang musikero na nagising sa isang mundo kung saan siya'y nag-iisa. Ang kanyang mga awit ay naging tanging daan para maipahayag ang kanyang damdamin. Umaasa na isang araw, ang kanyang kaibigan, isang kaibigang hindi niya kailanman nakita, ay darating. Sa huling pahina ng talaarawan, may isang mensahe na tila ba naka-address sa amin. Kung naririnig mo ang awit, ikaw ay aking kaibigan. Huwag kang matakot sapagkat ang awit ay para sa iyo. Hanapin mo ako sa lugar kung saan ang musika ay nagsisimula. Nagkatinginan kami ni Clara. Ang aming mga puso ay puno ng pagkamangha at pagkalito.
Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Sino ang batang musikero na ito? At bakit kami ang nakarinig ng kanyang awit? Habang iniisip namin ang lahat ng ito, biglang nagising ang lumang phonograph at nagpatugtog ng awit na pareho naming narinig kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mensahe ang awit. Isang mensahe na nagbigay ng bagong pag-asa at takot sa aming dalawa. Miguel, kailangan natin siyang hanapin, sabi ni Clara, puno ng determinasyon. At sa mga sandaling iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay na puno ng misteryo, hiwaga, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa isang kaibigang di nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aming tiyak. Ang awit ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang tawag na kailangan naming sagutin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam habang nakaupo kami ni Nika sa lilim ng puno ng mangga. Ang hangin ay tila nagdadala ng malamig na bulong at sa bawat dapyo nito'y hinahaplos ang aming mga balikat na para bang niyayakap kami ng isang kaibigang matagal nang nawala. Si Nika na dati ay puno ng ingay at saya, ay tahimik ngayon habang nakatingin sa kawalan. Parehas kaming nagtataka kung paano nagsimula ang lahat ng ito, ang awitin mula sa kaibigang hindi namin nakikita. Nagsimula ito isang gabi ng tag-init. Abala kami noon sa paggawa ng proyekto sa eskwela nang biglang pumutol ang kuryente. Walang ilaw, walang internet, at walang ibang magawa kung hindi magkuwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Napag-usapan namin ang tungkol sa mga lumang alamat ng aming bayan. Sabi nila, minsan may mga espiritu ng kalikasan na namamahay sa mga puno at ilog. Nagbibiro pa nga kami na baka may mga diwata sa aming likod bahay. Pero nang gabing iyon, may narinig kaming kakaibang awitin. Isang melodiya na hindi karaniwang naririnig. Ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng kagubatan sa likod ng bahay ni Nanika. Sa halip na matakot, kami hinaakit ng musika. Ang mga nota ay tila may kwentong nais iparating, isang panawagan na puno ng pangungulila at pag-asa. Naririnig mo rin ba yon, Marvin? Tanong ni Nika habang nakatuon ang kaniyang pandinig sa awitin. Oh, Nika, parang may nag-aanyaya sa atin. Tugon ko, sabay tingin sa kanyang mga mata na puno ng kuryosidad. Simula noon, gabi-gabi naming sinubukang hanapin ang pinagmulan ng awitin. Sa bawat paglalakbay namin sa kagubatan, pakiramdam ko ay unti-unti kong nakikilala ang musikang iyon. Parang bahagi ito ng nakaraan na hindi ko maalala. Isang alaala na mas malinaw kaysa sa tubig sa ilog. Isang gabi, habang kami naglalakad sa makikitid na daan patungo sa puso ng kagubatan, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng mga punong kahoy. Hindi ito ilaw mula sa buwan, kundi isang malaalabok na nagniningning. Marvin, tingnan mo, bulalas ni Nika habang tinuturo ang liwanag. Dahan-dahan kaming lumapit at sa aming paghakbang, ang awitin ay naging mas malinaw. Napagtanto namin na ang liwanag at ang awitin ay iisa ang pinagmulan. Sa gitna ng kagubatan, nakita namin ang isang mahiwagang lawa na napapaligiran ng mga bulaklak na hindi namin alam na umiiral. Ang lawa ay tila isang salamin sa ilalim ng buwan at sa gitna nito ay may isang figura, isang anyo na halos hindi ko masabi kung tao o diwata. Ang kanyang mukha ay malabo, ngunit ang kanyang mga ngiti ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Marvin, siya ba ang kumakanta? Tanong ni Nika, ang boses niya ay halos pabulong. Bago pa ako makasagot, ang figura ay nagsalita. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi nito, ang boses niya ay bahagi ng awit na kanina pa namin naririnig. Sino ka? Tanong ko, pilit na nililinaw ang mga mata ko upang makita siya ng mas mabuti. Ako'y bahagi ng inyong nakaraan, ngunit ako rin ay bahagi ng inyong hinaharap, aniya, habang ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging malinaw. May kailangan kayong malaman
at ang awitin ay susi sa inyong paglalakbay. Kami ni Nika ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at kaba. Anong ibig sabihin ng figura? Anong nakaraan at hinaharap ang kanyang tinutukoy? Bago pa namin ito masagot, isang malakas na hangin ang dumaan at kami napapikit. Nang buksan namin ang aming mga mata, wala na ang figura. Ang laway tila nawalan ng liwanag at ang awitin ay biglang nawala. Marvin, ano ang nangyari? Tanong ni Nika, halatang nababahala. Hindi ko alam, pero kailangan natin siyang hanapin muli. Sagot ko, puno ng determinasyon. Alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang awitin ay nag-iwan ng pahiwatig at kailangan naming alamin kung ano ito. Habang kami naglalakad pabalik, ang kagubatan ay tila nagbago. Bawat puno, bawat halaman ay tila may sariling kwento. At sa likod ng bawat kwento, ang awitin ay patuloy na umaalingawngaw sa aming mga puso, hinihintay ang muling pagbalik ng kaibigang hindi nakikita. Ngunit sa aming pag-uwi, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, na ang aming paglalakbay ay ngayon pa lamang nagsisimula at ang tunay na hiwaga ay nasa likod ng bawat nota ng awit na tila isang lihim na naghihintay na matuklasan. Ang paglalakbay namin ni Lila sa kagubatan ay nagpatuloy. Kaming dalawa'y tahimik na naglalakad habang ang unti-unting paglubog ng araw ay nagbibihis ng gintong liwanag sa paligid. Sa ilalim ng mga lilim ng matatayog na puno, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin na tila may mensahe. Dito, sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang unang tunog ng awit, isang himig na hindi namin maintindihan ngunit nakapukaw sa aming mga damdamin. Lila, naririnig mo ba iyon? Tanong ko habang tumigil kami para makinig. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila may hinahanap. Oo, Ivo, para bang tinatawag tayo ng awitin na iyon. Kahit hindi namin nakikita ang pinagmumulan, ang musika ay tila lumalapit sa amin. Bawat nota ay may kakaibang init na bumabalot sa aming puso. Sinundan namin ang tinig ng awit, ang mga hakbang namin ay ginagabayan ng di nakikitang kamay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lalim ng koneksyon namin ni Lila. Hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. May kasama kami, isang kaibigang hindi namin nakikita pero damang-dama namin. Habang palapit ng palapit ang musika, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas makapal, ang mga lilim nila ay mas madilim, at ang hangin ay nagiging mas malamig. May kakaibang enerhiya sa lugar na ito, isang enerhiyang hindi maipaliwanag pero ramdam na ramdam. May nararamdaman ka bang kakaiba, Ivo? Tanong ni Lila habang hawak niya ang aking braso, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Oo, para bang may nagbabantay sa atin o may nag-aanyaya, sagot ko, kahit ang boses ko'y may halong kaba. Ang awit ay tila umuulit-ulit, bawat ulit ay mas lumalakas, mas nakakaakit. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami natatakot. May tiwala kami sa kaibigan namin, kahit hindi siya nakikita. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Dito, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng malamantikang sinag sa paligid. Sa gitna ng clearing, may isang lumang balon, lumilitaw na wala ng tubig, ngunit may kakaibang aura na pumapaligid dito. Dito nagmumula ang awit, ang himig na umaawit sa aming mga kaluluwa. Lumapit kami sa balon, ang mga mata namin ay nakatuon sa dilim sa loob. Lila, tingin mo ba ito ang pinagmumulan ng awit? Tanong ko habang inabot ko ang kamay niya. Tumango siya, ang mga matay puno ng kaseryosohan. Ivo, may nararamdaman ako, para bang may gustong ipahayag sa atin. Sa sandaling iyon, ang awit ay nagbago. Mula sa simpleng himig, nagkaroon ito ng mga salitang hindi namin ganap na maintindihan pero may kahulugan. Ang mensahe ay tila nakasulat sa hangin,
mga salitang puno ng damdamin at pag-asa. Ang awit ay nagsasalaysay ng isang kwento ng pagkakaibigan na nag-ugat sa panahon at espasyo. Ivo, tingin mo ba, ito ay kwento natin? Tanong ni Lila, ang boses niya ay puno ng pagtataka. Nag-isip ako, ang awitin ay tila nagpapakita ng mga alaala ng aming pagkabata, mga sandaling puno ng saya at pagtuklas. Oo, Lila, para bang ito ang kwento ng ating pagkakaibigan, isang kwento na hindi natin alam na sinusulat na pala. Sa paglingon ko kay Lila, napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Pero bakit ngayon lang natin naririnig ito? Ano ang ibig nitong sabihin? Tanong ko. Ang puso ko'y puno ng tanong. Sa sandaling iyon, ang awit ay huminto. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Ang bigat nito'y ramdam na ramdam. At sa katahimikan, narinig namin ang isang boses. Isang boses na tila nagsasabi ng isang lihim na matagal nang nakatago. Ivo, Lila, ang awit ay hindi lamang tungkol sa inyo. Ito ang kwento ng isang pagkakaibigan na hindi natapos. Isang kaibigan na hindi niyo nakikita ngunit palaging nandiyan. Nagkatinginan kami ni Lila, ang kaba ay bumalot sa aming mga puso. Sino ka? Tanong ni Lila. Ang boses niya ay puno ng tapang at pag-usisa. Sa dilim ng balon, nakita namin ang isang anyo. Isang anyo na hindi malinaw ngunit puno ng pamilyar na damdamin. Sa sandaling iyon, naintindihan namin, ang kaibigan naming hindi nakikita ay palaging nandyan, ginagabayan kami, binabantayan kami sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Ivo, Lila, ako ang inyong kaibigan, ang bahagi ng inyong kwento na hindi niyo nalalaman. Ang awit ay ang aking mensahe, ang aking alaala sa inyong pagkakaibigan. Habang sinasabi ito, ang paligid ay tila nabalot ng liwanag at ang aming mga puso'y puno ng ligaya at misteryo. Ngunit bago pa kami makareact, ang anyo ay naglaho at ang awit ay muling umawit. Isang awit na puno ng pag-asa at bagong simula. Sa sandaling iyon, alam namin na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat hakbang, ang kaibigan namin ay palaging nandyan, hindi man nakikita, ngunit palaging kasama. Sa aming pag-uwi, alam namin na ang aming pagkakaibigan ay mas matibay, mas malalim, at puno ng misteryo na patuloy naming tutuklasin. Ang gabi ay naging saksi sa isang lihim na awit, isang awit ng walang hanggang pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon, nagising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa siwang ng bintana, nagdadala ng kakaibang init sa silid na tila ng aakit sa akin na bumangon. Paglingon ko sa tabi, naroon si Jamie, ang matalik kong kaibigan na nakatulog sa aking kwarto matapos ang magdamagang kuwentuhan tungkol sa awiting naririnig namin. Simula nang marinig namin ang awit mula sa di nakikitang kaibigan, hindi na kami tinantanan ng mga tanong. Sino siya? Bakit kami? At paano nagagawa ng isang awit na baguhin ang takbo ng aming mga buhay? Jamie, gising ka na ba? Tanong ko habang marahang niyuyugyog ang kanyang balikat. Ano bang oras na? Sagot niya na halatang pagod pa rin. Maaga pa, pero nararamdaman kong may dapat tayong gawin ngayon. Sabi ko, kahit hindi ko tiyak kung ano nga ba ang dapat. Tumayo si Jamie at agad na bumangon, kinuha ang kanyang jacket at naglakad patungo sa bintana. Gusto kong marinig muli ang awit pero hindi ko alam kung paano, bulong niya. Lumabas kami ng bahay, dala ang kakaibang pakiramdam na tila may mga mata na nagmamasid sa amin. Ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi namin maintindihan. Mga tunog na parang inaakit kami patungo sa isang direksyon na hindi pa namin napupuntahan. Naglakad kami patungo sa kagubatan sa likod ng aming barangay. Madalas kaming pumunta rito tuwing gusto naming mapag-isa. Ngunit ngayon, tila may ibang puwersa na umaakit sa amin sa lugar na ito. Habang papalapit kami, unti-unting lumalakas ang awit na dati ay mahina naming naririnig. Hear that?
Bulong ni Jamie. Mas malakas ngayon. Tumango ako na kinikilabutan sa bawat hakbang hanggang sa narating namin ang isang lumang puno na hindi namin napansin noon. Sa ilalim nito ay may isang maliit na libro. Ang mga pahina ay tila gawa sa ginto at habang hawak ko ito, naramdaman ko ang init na nagmumula rito. Anong klasing libro to? Tanong ni Jamie habang tinititigan ang mahiwagang bagay. Buksan natin, sagot ko at marahang binuklat ang unang pahina. Sa bawat paglipat ng pahina, naririnig namin ang awit na mas lumalakas at mas nagiging malinaw. Ang mga salita sa libro ay parang lumilipad sa hangin, bumubuo ng mga tala sa aming pandinig. Sa loob ng libro ay mga kwento tungkol sa isang di nakikitang kaibigan, isang espiritu ng kagubatan na nagbabantay sa mga bata na may mabuting puso. Ang espiritu ay may kakayahan na makipag-usap sa pamamagitan ng musika, ngunit iilan lamang ang nakakarinig nito. Espiritu ng kagubatan? Tanong ni Jamie na tila hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Kailangan natin siyang makilala. Kailangan nating malaman kung bakit tayo, sagot ko, habang sa isip ko ay bumabalik ang mga alaala ng awit na ngayon ay tila bahagi na ng aming pagkatao. Habang patuloy naming binabasa ang mga kwento, unti-unting lumilinaw ang mga pahiwatig. Ang espiritu ay naririto upang gabayan kami, upang ipakita sa amin ang daan patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit may babala. Ang sinumang magtatangkang malaman, ang higit pa sa dapat ay posibleng magbukas ng landas patungo sa kadiliman. May panganib pala, bulong ni Jamie, na tila nag-aalala. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon kung ano ang susunod naming gagawin, biglang nagbago ang hangin at ang awit ay naging mas mabilis at mas matalim. Tumingin ako kay Jamie, kita ang takot sa kanyang mga mata. Ang paligid ay nag-iba, mga anino na tila gumagalaw sa gilid ng aming paningin, mga bulong na mas lumalapit. May nangyayari eh! Sigaw ni Jamie habang ang libro ay biglang nagliyab at nawala sa aming mga kamay, naglaho na parang bula. Nagkatinginan kami ni Jamie, parehong hindi makapaniwala sa nakita. Ang awit ay huminto at ang kagubatan ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit ramdam namin ang presensya ng espiritu na tila nagmamasid pa rin sa amin. Anong gagawin natin? Tanong ni Jamie. Ang takot ay hindi pa rin nawawala sa kanyang boses. Di ko alam, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko ay alam kong may dapat kaming matuklasan. Ang awet, ang libro, ang espiritu, lahat ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Habang papalabas kami ng kagubatan, alam kong hindi pa dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Ang awit na dati naming naririnig ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay may dala ring bagong panganib. Isa itong paghamon na hindi namin inasahan, ngunit handa kaming harapin, magkasama, kahit ano pa ang mangyari. Kaming magkaibigan, si Lila at ako, ay matagal nang naglalakbay sa madilim na kagubatan. Sa aming paglalakad, naririnig namin ang kakaibang awit na tila umaaliw, ngunit may halong lungkot na mahirap ipaliwanag. Sa tuwing maririnig ito, pakiramdam ko ay may kung anong puwersang humihila sa aming dalawa. Lila, naririnig mo ba ulit ang awit na iyon? Tanong ko habang tumitingin sa paligid, pilit hinahanap ang pinagmula ng himig. Oo, Mateo, parang mas malapit na ngayon, sagot ni Lila. Kita sa kanyang mga mata ang halo ng pag-aalala at pananabik. Anong kaya nating gawin para malaman kung sino ang umaawit? Sa bawat hakbang namin, yumayakap ang malamig na simoy ng hangin sa aming balat. Ang mga puno ay tila may sariling buhay, nagmamasid sa aming pag-usad. Mahigpit kong hawak ang maliit na kwintas na ibinigay sa akin ng aking lola. Isang lumang anting-anting na di umano ay may kapangyarihang protektahan ang may suot nito. Hindi ko alam kung totoo nga iyon, pero sa pagkakataong ito, kahit
paano ay nagbibigay ito ng konting kapanatagan. Mateo, tingnan mo iyon, biglang bulalas ni Lila. Itinuro niya ang isang lumang puno na may ukit na pamilyar sa amin. Ito ay ang simbolo ng aming pagkakaibigan, dalawang bituin na magkatabi. Nagulat kami dahil ang ukit na iyon ay ginawa namin sa puno sa likod ng aming paaralan, hindi dito sa kagubatan. Paano nangyari ito, Lila? Walang ibang nakakaalam ng simbolo na tumaliban sa atin. Ang nasabi ko habang unti-unting naninindig ang balahibo ko. Mateo, baka siya ang naguukit nito. Baka siya ang umaawit. Sabi ni Lila na tila may naisip na hindi ko pa nahuhuli. Patuloy kami sa paglalakad, dinadala ng awit sa kung saan man ito nagmumula. Sa bawat hakbang ay tila lumalakas ang tugtog, nagiging mas malinaw ang mga salita. Hindi namin mawari kung ito'y isang babala o isang paanyaya. Hanggang sa narating namin ang isang maliit na liwasan sa gitna ng kagubatan. Dito, sa gitna, ay may isang lumang silya at sa tabi nito ay isang lamesa na puno ng mga papel na tila mga liham. Sa paligid ng liwasan ay mga alagang ibon na nag-aawitan, sumasabay sa awit na naririnig namin. Mateo, tingnan mo ang mga papeles, sabi ni Lila habang dahan-dahang lumalapit sa lamesa. Nakita namin na puno ng mga liham ang mesa. Lahat ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Kay Lila. Paano nangyari ito? Nagsimula kaming magbasa at doon namin nakita ang mga liham na para sa isang kaibigan na hindi niya nakikita, na palaging umaawit sa kanyang mga panaginip. Mateo, siya ito. Siya ang kaibigan kong palaging umaawit sa akin sa panaginip. Hindi ko inakalang totoo siya. Bulong ni Lila, halos hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ngunit sino siya, Lila, at nasaan siya ngayon? Tanong ko habang iniisa-isa ang mga liham na tila may mga pahiwatig. Sa likod ng mga liham ay may isang mapa. Hindi kumpleto ngunit tila nagbibigay ng direksyon patungo sa isang lugar na hindi namin alam. Mateo, tingnan mo ang mapa. Parang ito ang daan patungo sa lugar kung saan siya nagtatago, sabi ni Lila na puno ng determinasyon. Nagpasya kaming sundan ang mapa. Ang awit ay tila nagiging mas malalim, mas misteryoso sa tuwing kami ay sumusunod sa direksyon nito. Habang patuloy kami sa paglalakbay, unti-unti naming nararamdaman ang presensya ng isang tao, isang hindi nakikitang kaibigan na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Hanggang sa narating namin ang isang kuweba, madilim at tahimik. Ang awit ay lalo pang lumakas, nag-uumapaw sa damdamin, at sa pagkakataong ito'y parang may nagtutulak sa amin sa loob. Mateo, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Nandito siya, sabi ni Lila, puno ng pag-asa. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng kuweba. Sa loob ay may isang altar na puno ng mga lumang libro at isang lumang piano sa gilid. Ang paligid ay puno ng mga lumang larawan, lahat ay may pamilyar na mukha. Sa gitna ng altar ay may isang lumang plaka na may nakasulat sa wikang hindi ko maunawaan. Ngunit sa ilalim nito ay nakasulat ang isang pangalan na labis naming ikinagulat. Isang pangalan na matagal na naming kilala. Lila, ang pangalan na ito. Hindi ba ito ang pangalan ng lola mo? Tanong ko habang unti-unting bumabalot ang takot sa aking puso. Oo, Mateo, siya nga. Pero paano? Paano ito nangyari? Sagot ni Lila, halos maiyak sa hindi maipaliwanag na takot at galit. Sa pagtingin namin sa paligid, biglang may narinig kaming kaluskos. Mula sa likod ng altar ay may lumabas na anino, isang taong hindi namin inaasahan. Mateo, Lila, hinihintay ko kayo, sabi ng boses ng anino, habang unti-unting lumalapit sa amin. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado, hindi kami pwedeng umatras ngayon. Sa pagbubukas ng unang liwanag ng umaga, ang hangin ay tila puno ng mga pangako ng bagong simula. Ngunit sa aming munting bayan,
Ang mga pangako ay may kasamang mga misteryo na hindi namin lubos na maunawaan. Ako si Elena at kasama ang matalik kong kaibigan na si Carlos, kami ay naglalakbay sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan sa pag-asang matutuklasan ang pinagmulan ng awit mula sa kaibigang di nakikita. Matagal na kaming nakaririnig ng awit, isang himig na tila umaaliw sa aming mga puso at nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Hindi namin alam kung sino ang umaawit nito. Ngunit palagi itong naririnig tuwing kami ay naglalakad papunta sa lumang gubat sa likod ng aming paaralan. Ang himig ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, paulit-ulit ngunit hindi nakakasawa. Sa bawat hakbang namin ang awit ay nagiging mas malinaw, mas puno ng damdamin. At sa tuwing naririnig namin ito, pakiramdam namin ay mayroon kaming isang kaibigang nagmamasid kahit hindi namin siya nakikita. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa gilid ng gubat, napansin namin ang isang kakaibang pagtataka sa paligid. Ang mga dahon ay tila sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay kumakanta sa tono ng awit na iyon. Sa kabila ng ganda ng umaga, naramdaman namin ang kakaibang lamig sa aming balikat na para bang may nakatingin sa amin mula sa likuran ng matatandang puno. Nagtinginan kami ni Carlos, kapwa nagtataka at bahagyang natatakot. Sa tingin mo ba, may ibang nakakarinig ng awit na ito? Tanong ni Carlos habang nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakakapagtaka nga, Carlos. Parang tayo lang ang nakakarinig nito. Tugon ko, sinisikap na itago ang kaba sa aking boses. Ngunit sa loob ng puso ko, alam kong hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. Habang kami ay nagpatuloy, nakita namin ang isang lumang kubo na matagal nang iniwan. Ang pintuan nito ay nakabukas at ang awit ay tila nagmumula sa loob. Nagkatinginan kami ni Carlos, kapwa alam na ito, na ang simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Pumasok kaya tayo? Mungkahi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Walang masama kung susubukan, hindi ba? Sagot ko, sinisikap na magpakita ng tapang kahit ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Sa pagpasok namin sa kubo, ang awit ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid at ang lamig ay tila mas dumagdag pa. Sa loob ng kubo, may mga lumang gamit na tila iniwan ng may-ari. Ang isang antigong piano ay nakatayo sa gilid. Ang mga teklado nito ay naninilaw na sa kalumaan. Ngunit sa ibabaw ng piano, may isang bagay na hindi namin inaasahan, isang lumang journal na tila puno ng mga kwento. Binuksan ni Carlos ang journal at sa unang pahina, nakita namin ang mga salitang, "Sa mga kaibigang nakaririnig ng awit, kayo ay malapit ng makilala ang umawit." Ang aming mga mata ay nagtagpo, kapwa nagtataka sa kahulugan ng mga salitang iyon. Habang binabasa ni Carlos ang mga susunod na pahina, ang mga kwento ay lumalabas na puno ng hiwaga. Tungkol sa isang batang umawit mula sa kabilang buhay, isang kaibigan na hindi nakikita ngunit palaging naririnig. Carlos, anong ibig sabihin nito? Tanong ko, habang ang kaba ay bumabalot sa aking dibdib. Ngunit bago pa man makasagot si Carlos, isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng kubo at ang piano ay biglang tumunog. Isang nota, isang awit na pamilyar sa amin. Sa likod ng mga lumang bagay, nakita namin ang isang anino, isang hugis na tila nagmamasid sa amin. Hindi ko maalis ang aking tingin sa anino at sa isang iglap, naramdaman namin ang isang presensya, isang kaibigan na matagalan na naming hinahanap. Hindi tayo nag-iisa, Elena, bulong ni Carlos, habang ang anino ay tila ngumiti sa amin. At sa puntong iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang misteryo ng awit at ang kaibigang di nakikita ay mas malalim kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa gitna ng takot at pagtataka, isang bagay ang malinaw. Kami ay hindi nag-iisa at ang awit ay patuloy na umaaliw sa aming mga puso.
Ngunit bago namin maiproseso ang lahat ng ito, biglang nagbukas ang pintuan ng kubo at isang figura ang lumitaw, isang batang babae, may ngiti sa labi at tila nag-aanyaya sa amin na sumama sa kanya sa isang bagong paglalakbay. Halina, sundan ninyo ako, sabi ng batang babae. Ang kanyang boses ay puno ng awit na aming naririnig. At sa puntong iyon, alam namin na ang misteryo ay hindi pa tapos. Bagkus, ito ay nag-uumpisa pa lamang. Nandito kami sa gilid ng ilog, ang mga puno'y sumasayaw sa kumpas ng hangin, habang ang tubig ay naglalakbay sa kanyang walang hangganang pag-agos. Si Lila ay nakaupo sa tabi ko, tahimik na nagmamasid sa mga alon. Pareho kaming nag-aabang, nagtataka kung paanong ang isang awit mula sa kaibigang hindi namin nakikita ay muling magdadala sa amin sa misteryo ng aming pagkakaibigan. Matagal na ang nakalipas mula nang huli naming marinig ang awitin ni Solas, ang aming kaibigang hindi nakikita. Sa tuwing umaawit siya, tila ang mundo ay humihinto. Binabalot kami ng kakaibang damdamin at mga alaala ng aming pagkakaibigan. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, ang katahimikan ay tila naging kalaban namin. Ang awit ay naglaho at kami ni Lila ay naiwan na may mga katanungang hindi masagot. Iniisip mo ba kung babalik si Solas? Tanong ni Lila habang sinisipat ang kalangitan, puno ng mga bituin na tila kumikislap sa pag-asa. Napabuntong hininga ako, iniisip ang mga pagkakataong kasama namin siya kahit hindi namin siya nakikita. Oo, sagot ko. Pero baka may dahilan sa kanyang katahimikan. Habang nag-uusap kami, isang malamlam na tunog ang dumating sa aming pandinig. Sa una, akala ko'y hangin lamang o ang mga dahon na nagkikiskisan. Ngunit nang lumakas ito, alam kong walang ibang makagagawa nito kundi si Solas. Ang awitin ay puno ng lungkot, isang melodiya na tila may dinadala siyang mensahe. Narinig mo ba yan? Bulong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkamangha. Tumango ako, nakikiramdam sa bawat nota na dumadaloy sa hangin. Ang awitin ay tila may kakaibang kwento, isang bagay na nais iparating ni Sola sa amin. Ngunit sa kabila ng kanyang musika, may kakaibang damdamin akong nararamdaman. Takot, ngunit may halong pananabik. Biglang nagbagong anyo ang paligid. Ang ilog ay nagmistulang salamin, ang mga bituin ay naging mapupungay na tanawin. Sa loob ng salamin, unti-unti naming nakita ang anyo ng isang batang lalaki, si Solas. Hindi siya nagpakita ng lubos sa amin noon, laging nasa likod ng musika. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay malinaw na nakikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kailangan ko kayong makausap, sabi niya sa isang tinig na tila hangin na umaawit. May panganib na paparating at kailangan ko ang inyong tulong. Nagkatinginan kami ni Lila, ang aming mga puso ay puno ng kaba. Ano ang ibig sabihin ni Solas? Panganib? Hindi namin inaasahan na ang aming pagkakaibigan ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Bakit hindi mo na kami kinausap? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May mga bagay na kailangan kong ayusin, sagot ni Solas. Ang kanyang tinig ay nag-iiba, tila may buhawi sa loob ng kanyang puso. Ngunit ngayong narito na kayo, kailangan ko ang inyong lakas at tiwala. Habang patuloy kaming nag-uusap, ang paligid ay muling nagbago. Ang salamin ay naging tubig muli, ngunit ang awitin ni Solas ay nanatiling umaawit sa hangin. Ang kanyang presensya ay tila lumabo, ngunit ang damdamin ng kanyang mensahe ay nanatili. Kailangan nating maghanda, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kung ano man ang paparating, hindi natin hahayaang magtagumpay ito. Ngunit bago pa namin masagot ang tanong kung paano kami maghahanda, isang matinis na tunog ang dumating mula sa likod ng mga puno. Isang anino ang lumitaw, ang kanyang anyo ay hindi pa namin nakikita noon.
Ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim, puno ng misteryo at lihim. Ano ang alam niyo kay Solas? Tanong ng anino. Ang kanyang boses ay malamig, tila isang palasong tumama sa aming mga puso. Nagulat kami ni Lila, hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sino siya? Bakit siya interesado kay Solas? Ang anino ay lumapit, ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig sa paligid. Ang awitin ay bahagi ng mas malaking kwento. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng babala at kayo ay bahagi nito. Muli kaming nagkatinginan ni Lila, ang aming mga isipan ay naguguluhan sa mga pangyayari. Ang awitin ni Solas ay hindi lamang musika, kundi isang tawag sa tulong. Ngunit sa likod nito, may mas malalim na kwento na kailangan naming tuklasin. Habang ang anino ay naglalakad palayo, iniwan niya kami ng tanong na hindi namin agad masagot. Ano ang papel namin sa kwento ni Solas at paano namin haharapin ang panganib na paparating? Sa kabila ng takot at pag-aalala, naroon pa rin ang pag-asa. Kami ni Lila ay magkasama at anuman ang mangyari, hindi kami susuko. Ngunit ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang misteryong hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa dulo ng gabi, ang awitin ni Solas ay patuloy na umaawit sa aming mga puso, isang paanyaya sa kwentong hindi pa tapos. Nang bumalik kami sa gubat, kasama sina Elisa at ako, ang malamlam na liwanag ng araw ay unti-unting nilamon ang mga anino ng puno. Ang hangin ay tila puno ng mga lihim at bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang kilabot sa aming mga balat. Matapos ang aming huling pakikipagsapalaran, ang awit na mula sa kaibigan naming di nakikita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aming isipan. At ang pag-asang makita siya ay patuloy na nagpapasiklab sa aming mga damdamin. Nararamdaman mo ba, Eliza? Tanong ko habang naglalakad kami sa makipot na daan ng gubat. Parang palalim ng palalim ang koneksyon natin sa awit. Oo, Raul, sagot niya, ang mga mata ay naglalagablab sa pagnanasa. Parang may tinatawag sa atin, isang bagay na mas malaki pa sa atin. Ang mga tunog ng awit na tila sumasabay sa hangin ay nagiging mas malinaw habang papalapit kami sa isang bahagi ng gubat na hindi pa namin napupuntahan. Ang mga puno ay parang mga bantay, tahimik ngunit puno ng mga lihim. Sa likod ng mga ito, naririnig namin ang awit, hindi lamang sa aming mga tainga, kundi pati na rin sa aming mga puso. Isang hakbang pa, bulong ni Eliza habang hinahaplos ang isang lumang puno. Ang barko nito ay tila may mga ukit na larawan ng mga sinaunang kwento. Parang may mga mata ito na nakatingin sa amin, nagmamasid sa bawat galaw namin. Sa puntong iyon, bigla naming narinig ang isang tunog na hindi bahagi ng awit. Isang tunog ng pagkaluskos mula sa likod ng mga puno, isang bagay na hindi namin inaasahan. Bigla kaming tumigil, ang aming mga puso ay nagkakarera. Raul, ano iyon? Tanong ni Eliza. Ang takot ay halata sa kanyang tinig. Nakikita mo ba? Tanong ko, tumuturo sa isang bagay na tila gumagalaw sa pagitan ng mga anino. Isang silweta, isang hugis na pamilyar ngunit hindi namin mawari kung ano. Habang unti-unting lumalapit, unti-unti rin naming nakikita ang anyo ng isang batang babae, halos kaedad namin. Ngunit may kakaiba sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nagsisilab ng mga bituin at ang kanyang boses, ang awit na umaalingaw-ngaw sa paligid, ay isang tawag na puno ng misteryo at pangako. Huwag kayong matakot, wika niya, ang kanyang tinig ay parang alingaw-ngaw ng hangin at mga dahon. Ako si Lyra. Si Lyra, ang kaibigang di nakikita na mula pa sa simula, ay parang kasama na namin. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na gubat at ang awit na kanyang dinadala ay puno ng mga kwento ng lugar na ito. Puno ng pagtataka. Nagtanong si Elisa, Paanong? Paano mo kami nahanap? Ngumiti si Lyra, isang nangiti na parang puno ng lihim at sinabi, Kayo ang nakahanap sa akin.
Ang awit ay gabay, ngunit ang inyong puso ang nagdala sa inyo rito. Hinawakan niya ang kamay namin at sa pagdampi ng kanyang mga daliri, naramdaman namin ang init na mula sa isang mundo na hindi namin lubos na nauunawaan. Kasama siya, naglakbay kami sa isang bahagi ng gubat na tila puno ng mga kwento mula sa nakaraan. May dahilan kung bakit kayo narito, sabi ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang aming mga kaluluwa. Isang bagay na kailangan niyong matuklasan. Sa kanyang gabay, narating namin ang isang lumang altar, puno ng mga ukit at simbolo na hindi namin maintindihan. Pero ang bawat isa sa kanila ay tila nagkukwento ng isang bahagi ng kwento ng gubat. Ang altar na ito, wika niya, ay susi sa mga lihim ng lugar na ito. Ngunit may isang patlang, isang bagay na nawawala. Sa puntong iyon, nadama ko ang kakaibang presensya sa likod namin. Ang hangin ay nagbago at ang mga anino ay tila kumilos ng mas mabilis. May isang bagay na hindi tama. Lyra, sabi ko, ang kaba ay nag-uumpisa ng mangibabaw sa akin. May iba pa ba sa atin dito? Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong lungkot. Oo, Raul, may isa pang awit na naririnig nyo, isang awit ng pagtutol. Bigla, naramdaman namin ang paggalaw sa paligid at mula sa mga anino ay lumitaw ang isang figura na hindi namin inaasahan. Isang batang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman at ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin sa paligid. Siya ang bantay ng mga lihim, bulong ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng babala at hindi niya basta-basta ibinabahagi ang kanyang kwento. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong sigla sa awit ng gubat, isang himig na puno ng mga pag-aaway at pagsubok. At sa pagharap namin sa kanya, alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula ng masalimuot na kwento ng gubat at ng mga lihim nitong taglay. Minsan nang sinabi sa akin ni Mika na may mga bagay na hindi natin nakikita ngunit nararamdaman. Sa kabila ng aming pagkakaibang ugali, ako ang palaging nagtatanong. Samantalang siya ang mabilis magsalita tungkol sa mga kakaibang konsepto. Mas madalas pa nga kaysa sa inaasahan ko. Kami nasa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ng aming lumang bahay. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay nagsasayaw sa hangin habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok. Alam mo, Eli, sabi ni Mika, may mga kaibigan tayong hindi natin nakikita. Napakunot ang noo ko sa sinabi niyang iyon. Ano na namang kalokohan yan, Mika? Tanong ko habang pinipitas ang ilang dahon mula sa lupa. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng misteryo at alam kong may sasabihin siyang hindi ko inaasahan. Matagal na silang nandiyan, pero hindi natin sila nakikita hanggat hindi tayo nakikinig. Sa bawat pag-uusap namin na ganito, palaging may bahagi sa akin na nagdududa, ngunit may bahagi rin na nais maniwala. Sa pagkakataong ito, mas namayani ang pagkamausisa ko. Ano naman ang gagawin natin para marinig sila? Tanong ko, pinipilit na huwag ipakita na interesado ako. May awit na kailangan nating marinig. Tumayo si Mika at hinanap ang tamang tono sa kanyang maliit na gitara. Ang daliri niya ay magaan na dumadausdos sa mga kwerdas. Pero hindi ito ordinaryong awit. Naglaro ang hangin sa mga dahon, tila sinasabayan ng bawat nota ng kanyang tugtugin. Ako'y tahimik na nakinig, umaasa na maririnig ko ang tinutukoy niyang awit. Ang musika ay hindi lamang mula sa kanyang gitara, parang may iba pang tunog na bumalot sa paligid. Sa paglipas ng mga sandali, ang tunog ay nagiba. Mas naging malinaw, mas naging matindi. Sa isang iglap, narinig ko ito. Isang tinig na tila nagmumula sa malayo, ngunit hindi ako nag-iisa. Nakita ko sa mga mata ni Mika ang pagkakilala. Narinig din niya ang awit. Mika, ano to?
Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Sino ang tumutugtog? Ngumiti siya. Ang mga matay kumikislap sa kakaibang liwanag. Siya ang kaibigang hindi natin nakikita, sagot niya. Siya ang nagmamasid sa atin mula sa kabilang mundo. Ang awit ay may kwento, isang kwentong umiikot sa pag-iisa, pagkakaibigan, at mga lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Habang patuloy ang tugtugin, ang mga alaala ng aming pagkabata ay nagbalik, ang mga larong nagbigay saya, ang mga tawanan sa ilalim ng araw at ang mga sandali ng katahimikan sa gabi. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman ko ang presensya ng isang kaibigan na hindi namin nakikita, ngunit palaging nandiyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi tama. Ang awit ay nagbago. Nagkaroon ng tinig na tila humihingi ng tulong. Ang musika ay hindi na lamang isang kwento ng pagkakaibigan. Ito'y naging isang sigaw para sa kaligtasan. Mika, naririnig mo ba yon? Tanong ko, ang puso'y bumilis ang tibok. Tumango siya, ang kanyang mukha'y seryoso na, ang musika ay nagpatuloy. May nangyari sa kanya, sabi niya. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Kailangan natin siyang tulungan. Ngunit paano? Paano mo tutulungan ang isang kaibigang hindi mo nakikita? Isang kaibigang ang awit lamang ang iyong naririnig. Nang sumapit ang gabi, ang hangin ay nagdala ng malamig na alon at ang awit ay naging mas malakas, mas tumindi ang kanyang pagmamakaawa. Mika, anong gagawin natin? Tanong ko, desperado sa paghahanap ng kasagutan. Sa kabila ng mga katanungan, alam ko sa aking puso na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ang awit ng aming kaibigan ay patuloy na umaawit, ang musika ay hindi natitinag sa pagbigay ng mensahe. At ang twist sa lahat ng ito ay hindi ito katapusan, kundi simula ng isang bagong pakikipagsapalaran. Isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa likod ng puno, isang liwanag na tila nagmula sa ibang mundo. Sa gitna ng liwanag na iyon, isang anino ang dahan-dahang naglakad papalapit sa amin. Kami ni Mika ay napatayo, ang aming mga matay hindi makapaniwala sa nakita. Mika, Eli, sabi ng anino, ang tinig ay pamilyar, puno ng pag-ibig na hindi namin inaasahan. Ako'y nariyan palagi, ngunit ngayon kailangan ko ang inyong tulong. Ang awit ay nagtapos sa isang mataas na nota at kami naiwan na nagtataka, puno ng pag-asa at takot. Sa liwanag ng buwan, kami tumingin sa isa't isa, alam namin na ito'y simula lamang ng isang masalimuot na kwento. Ang aming kaibigan, ang kaibigang hindi namin nakikita, ay naririto na. Ngunit paano namin siya tutulungan?